sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. May mga paniniwala ang mga matatanda na hindi na natin madalas nasusunod. Ang dahilan natin ay masyado ng modern ng panahon para maniwala sa mga paniniwalang yon. Pero paano kung ang paniniwala pa lang yon ang makakapagligtas sa buhay mo? Susundin mo pa ba o ipagsasawalang bahala mo na lamang? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa mga nakikinig sa inyong channel. Matagal na po akong fan ninyo simula pa noong pagkabata ko. Madalas ako nakikinig sa mga programa ninyo sa radyo at nang malaman kong may YouTube channel na kayo, ay sobrang natuwa po ako. Naisip ko na sa wakas ay mapapakinggan ko na kayo kahit saan ako magpunta. Kaya heto, naglakas ako ng loob na sumulat ng liham sa inyo at ikwento ang karanasan ko. Ako nga pala si Jason, 35 years old at isang marketing consultant sa isang kumpanya dito sa Makati. Bata pa lamang ako ay dito na po ako pinanganak. Lumaki at ngayon ay pamilyadong tao na. May dalawa kaming anak ng asawa kong si Jenny. 10 taon na kaming kasal ng asawa ko at naninirahan kami sa isang maliit na condo unit dito lang din sa Makati. Normal at tipikal lang naman ang buhay namin ng pamilya ko. Nagtatrabaho naman si Jenny bilang nurse sa isang ospital sa Makati. Kaya madalas ay gabi na kaming nakakauwi na pareho. Bata pa ang mga anak namin kaya nag-hire kami ng isang kasambahay para magbantay sa kanila tuwing may trabaho kaming mag-asawa, si Yaya Yoli. Medyo matanda na si Yaya Yoli pero nakakapagtrabaho pa naman siya. Isa pa ay malapit ang loob ko sa kanya ng dalawa naming anak, kaya hindi na kami nagdalawang isip na tanggapin siya. Wala naman kaming problema sa trabaho ni Yaya Yoli maliban na lamang sa mga pamahiin nito. Medyo weird nga eh. Nang minsang sumakit ang tiyan ko at mahilo ay sinabi lang niya na baka nabati lamang ako. Magpapa-hospital na nga sana ako noon pero ang sabi lang niya ay baka may taong bumati sa akin nung araw na yon, kaya biglang sumama ang pakiramdam ko. Nung una ay hindi ko pinansin, pero ang sabi ni Jenny subukan lang namin na papuntahin ang taong posibleng nakabati sa akin. Isa lang ang naalala ko nung nakabati sa akin. Yon ay ang isa kong katrabaho. Agad ko naman siyang pinapunta noon sa bahay at pinalusot ko na lamang na may gusto sana akong ipabili at wala akong ibang mauutusan kundi siya lang. Pumunta naman ang katrabaho kong yon. Sinabi lang sa akin ni Yaya Yoli na kailangan ko daw ipalaway ang noo ko sa katrabaho ko para mawalang masamang pakiramdam na nararamdaman ko. Nung una ay natawa ang katrabaho ko sa pinagawa ko pero wala akong choice kundi ang ipagawa sa kanya yon. Kahit na diring-diri ako sa pinapagawa ni Yaya Yoli, tinis ko na lamang yon at nagbabaka sakaling gagaling ako. Kung hindi man ay ready ako magpadala sa ospital para magpagamot. Pero nagulat ako ng ilang oras lang ay gumaan na ang pakiramdam ko pagkatapos ng ginawa ni Yaya Yoli sa katrabaho ko. Papa Dudut, hindi ko alam kung maniniwala ba akong yun nga ang naging dahilan ng pagiging maayos ng pakiramdam ko ng araw na yon. Pero feeling ko kasi, nagkataon lang yon, kaya gumaling ako. Mas naniniwala kasi ako sa makabagong medisina kesa sa mga paniniwala ng mga matatanda.
Kahit nga isang beses ay hindi ko pa nararanasang magpunta sa mga faith healer. Tsaka wala namang mga albularyo dito sa Maynila. Kung meron man ay napakahirap nilang hanapin. Marami pang paniniwala akong natutunan kay Yaya Yoli. Isa na nga roon ay huwag daw magwawalis sa gabi dahil baka raw umalis ang swerte. Nang subukan ko nga magwalis ng kondo namin ay pinagalitan pa niya ako. Bakit ko raw winalis ang blessing? Parang ang laki ng nagawa kong kasalanan noong walisin ko ang buong bahay. Ang sabi pa niya ay baka malasin kami sa ginawa ko. Nakipagtalo pa ako sa kanya na hindi naman totoo ang mga paniniwala niya. Pero siya pa rin ang nagbigay ng babala sa akin na kung sakali raw na malasin nga kami ay ako daw ang dapat na sisihin. Doon pa lang ako naniwala na baka nga dahil sa ginawa ko'y nangyari sa amin ang mga bagay na hindi ko inaasahang mangyari. Nang sumunod na buwan kasi ay sabay na nagkasakit ang aming mga anak kaya medyo naging malaki ang gastos namin. Muntik pa nga akong matanggalan ng trabaho dahil madalas akong nalilate sa office. Mabuti na nga lang at may consideration ang mga boss ko kaya hindi ako nawala ng trabaho. Laking pasasalamat ko na lamang at kahit papano ay nakaraos kami sa buwan na yon. Kaya nga simula noon kung ano man ang sabihin ni Yaya Yoli na pamahiin ay naniniwala na ako. Hindi na ako nagwawalis tuwing gabi sa kondo. Pero sabi ko kay Yaya Yoli na kailangan niyang mapanatili ang kalinisan ng kondo para wala nang lilinisin sa gabi. Sinigurado naman niya yon kaya naman pagkaalis naming mag-asawa sa bahay ay naglinis siya agad. Bago rin kami dumating sa hapon ay sinisigurado niyang maayos ang lahat sa bahay. Ganon na naging routine namin araw-araw sa tinitirhan naming kondo. Pero isang gabi ay may hindi kami inaasahang mangyayari. Tumawag ang asawa ng isa sa malapit naming kaibigan ni Jenny. Naaksidente raw ito at natagpuang wala ng buhay sa sarili nitong sasakyan. Dahil wala ang kamag-anak ng kaibigan namin yon sa Makati, kami ang tinawagan ng asawa nito para hingan ng tulong. Kahit gabi na ay wala kaming pagdadalawang isip ng asawa ko na puntahan ng kaibigan naming si Andrew. Nagbili na lamang kami kay Yaya Yoli na bantayan ng mga bata habang wala kami. Nagmamadali nga kaming pumunta sa ospital kung saan ay naroon si Andrew. Nang dumating naman kami roon ay isa na itong malamig na bangkay. Masakit para sa amin na mawala ng kaibigan pero pinakamasakit yon para sa asawa nitong si Aya. Halos mawala siya sa sarili habang pinagmamasdan ang wala ng buhay na asawa. Wala kaming nagawa kundi ang damayan na lamang si Aya habang nagluluksa sa pagkamatay ni Andrew. May isang anak sina Andrew at Aya. Bata pa ito at wala pang kamuwang-muwang sa mga nangyayari kaya sobrang bigat para kay Aya. Nabigla na lamang nawala si Andrew. Nung nakaburol nga, si Andrew ay halos walang imik ang asawa nito. Tulala lamang ito habang pinagmamasdan ang ataol ng asawa. Hindi rin po ito lumalapit para sana tingnan ng asawa. Napatingin naman ako sa anak nila na nooy naglalaro lamang sa tabi ni Aya. Napaisip ako, paano na kaya ang batang yun ngayon na wala na ang ama niya? Sobrang nahabag ako sa kalagayan nilang mag-ina. Tinabihan ko siya sa upuan at tinapik ang balikat. Magpakatatag ka, Aya. Alam kong hindi madali ha, pero kailangan mo maging matatag para sa anak ninyo ni Andrew, ang sabi ko sa kanya. Minuto pa bago siya nakasagot. Nangako siya sa akin noon na hindi niya kami iiwan ng anak niya. Pero hindi naman niya tinupad yun. Napakadaya niya. Napabuntong hininga na lamang ako bago sinabing, sakaling kailangan ninyo ng anak mo ng tulong, nandito lang kami ni Jenny. Handa kaming tumulong sa inyong mag-ina. Ngumiti lamang siya. Pero yung ngiting pilit. Salamat, sabi lang niya. Ramdam ko ang bigat na nararamdaman niya noong mga oras na yon. Ganon din ang naramdaman ko noong nawala na ang nanay ko, ilang taon na ang nakakalipas. Parang dinudurog ang puso ko at matagal bago nag-sink in sa akin na wala na ang nanay ko. Kaya kung may dapat akong gawin para mapagaan ang kalooban ni Aya, yon ay walang iba kundi ang damayan siya sa mga oras na yon.
Mabait na kaibigan si Andrew. Madalas ko rin siyang nahihingahan kapag may problema ako. Kaming mag-asawa specifically. Isang tawag lang namin sa kanya ni Jenny ay pupunta na siya. Kaya kahit kami ay nagulat at nasaktan sa bigla niyang pagkamatay. "Excuse me, Aya," singit ni Jenny. "Jason, kailangan na nating umuwi. Hinahanap na tayo ng mga bata," dagdag niya. Tumawag na si Aya Yoli at yung siguro ang dahilan kaya lumapit na sa amin si Jenny. Aya, mauna na muna kami ha. Gising na kasi ang mga bata. Kung sakaling magkaproblema, tawagan mo lang kami. Paalam ko kay Aya." "Sige, mag-iingat kayo. Salamat sa tulong ninyong mag-asawa," ang sabi niya bago tumayo. Hinatid pa niya kami palabas ng Memorial Chapel. Habang nasa kotse lang kami, tahimik lamang kami ni Jenny pareho. Hindi rin namin alam kung ano ang magiging reaksyon namin mag-asawa sa mga naganap. Parehong malapit sa amin si Andrew kaya nabigla kami sa mga nangyari. Sa isang iglap ay biglang nawalan kami ng mabuting kaibigan. Dala na rin ang pagod kaya hinayaan ko na lamang din si Jenny na magpahinga habang nasa biyahe kami pauwi. Kailangan naming makauwi kaagad sa bahay dahil baka magwala ang bunso naming anak. Hinahanap na raw kasi kami ng bata kaya kahit mabigat sa kalooban namin na iwan si Aya ay wala kaming nagawa kundi ang magpaalam na sa kanya. Kahit na wala pa kaming tulog na mag-asawa ay ginawa pa rin namin ang trabaho namin bilang mga magulang sa mga anak namin. Pagkarating namin sa kondo ay nadatna naming naghihintay ang bunso naming anak. Patakbo pa itong lumapit kay Jenny at yumakap ng mahigpit sa ina. Mama's boy kasi ang bunso namin kaya kapag darating ng bahay ang ina ay eto kaagad ang sinasalubong habang ako naman ay ang anak kong panganay na babae ang pinupupog ng halik kapag umuwi. Pero tulog ito noong mga oras na yon kaya walang sumalubong sa akin. Nakita ko naman na nakahiga sa sofa si Yaya Yoli. Napagod din siguro sa pagbabantay sa bunso namin at inantok na sa paghihintay sa amin. Hindi na lamang namin ginising ang matanda dahil nakakaawa naman. Inamaga rin kasi kami ng uwi kaya hindi na namin siya inistorbo pa. 3:00 na rin kasi ng madaling araw nang makarating kami kaya naman kahit kami ay pagod na rin mula sa magdamag na pag-aasikaso sa burol ni Andrew. Mabuti na lang talaga at weekend kaya wala kaming pasok. Nag-absent muna rin si Jenny sa trabaho para makapagpahinga. Bahala na lang daw mapagalitan ng mga director ng ospital, wag lang daw siyang magkasakit. Tanghali na rin kaming nagising ni Jenny at amoy ng masarap na kape ang nagpabangon sa aming mag-asawa. Sabay pa kaming nagpunta ni Jenny sa kusina kung saan namin naamoy ang masarap na inumin naming mag-asawa tuwing umaga. Natagpuan naming mag-asawa si Yaya Yoli na abalang nagluluto ng agahan. "Gising na pala kayo. Sandali na lang at maluluto na ito. Maupo na kayo riyan," sambit ni Yaya Yoli. Agad naman kaming naupo ni Jenny sa hapagkainan at ininom ang tinimpla niyang kape para sa amin. "Kumusta pala? Anong nangyari dun sa kaibigan ninyo?" tanong niya na abala rin sa pagluluto. Gumuhit ang malungkot na mukha sa aming mag-asawa. "Patay na siya, Yaya," sagot ko bago muling humigop ng kape. "Kawawa naman pala siya, ang ikli talaga ng buhay. Kaya kayong dalawang mag-asawa ay mag-ingat kayo palagi kapag pupunta at uuwi galing sa trabaho," sermon niya. Tipikal na sermon para sa amin yon ni Yaya Yoli. Para na rin namin kasi siyang nanay dito sa bahay. Kaya naman sanay na kami sa mga ganong attitude niya. Hindi naman kami naiinis kapag pinagsasabihan niya kami. Sa halip ay natutuwa pa nga kami dahil parang nabuhay ang nanay ko sa pamamagitan ni Yaya Yoli. "Yes po," sagot ko naman. "Siya nga pala, dumiretso ba kayo ng uwi kagabi pagkagaling ninyo ng patay?" tanong niya. "Opo." Natigilan siya sa ginawa ng marinig ang diretsyo kong sagot. Lumapit pa siya sa akin bago ako binatukan. "Napakapasaway mo talagang bata ka." Nagulat ako sa ginawa ni Yaya Yoli sa akin. "Aray naman Yaya Yoli, bakit yun naman po ako binatukan?" tanong ko. Muntik pa nga akong mapaso dahil sa pag-inom ko sana ng kape noong batukan niya ako. "Hindi mo ba alam yung pagpag?" sambit niya. "Po?" nagtataka ko namang tanong.
dapat hindi muna kayo umuwi dito sa bahay pagkagaling ninyo ng patay. Dapat ay dumaan muna kayo sa isang lugar para magpalipas ng oras. Baka nasundan kayo ng kaluluwa ng patay dahil sa ginawa ninyo. Angil pa niya. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung bakit ganon ang naging reaksyon ni Yaya Yoli sa ginawa namin. Isa raw yung pamahiin na dapat ay hindi ka muna raw diretso pag-uwi kapag galing sa patay. Dahil baka masundan ka ng kaluluwa ng patay. Dapat daw ay tumambay muna kami sa convenience store kahit na ilang minuto lang, Papa Dudut. Para hindi kami nasundan ng kaluluwa ni Andrew. Pero iginit ko na walang dapat alalahanin dahil kung mumultuhin man ako ni Andrew ay hindi ako matatakot dahil kaibigan ko naman siya at napakabait pa. Papa Dudut, hindi naman sa ayaw kong maniwala sa mga sinasabi ni Yaya Yoli pero parang ang primitive naman kasi kung hanggang ngayon ay naniniwala pa rin siya sa multo o mga masasamang elemento. 2024 na at tingin ko ay wala na ang naniniwala sa mga multo-multo na yan. Alam ko magtatampo si Yaya Yoli pagkatapos ng usapan namin. Pero anong gagawin ko? Wala na rin naman akong magagawa dahil nangyari na ang mga nangyari. Nagbili na lamang siya na kapag bumalik kami sa burol ay huwag muna kaming uuwi. Tinandaan ko naman ang sinabi niya pero hindi ko alam kung dapat ko pa bang sundin dahil unang-una marami kaming dapat na asikasuhing mag-asawa. Pangalawa ay bakit naman kami mag-aaksaya ng oras na pumunta sa convenience store para lamang magpalipas ng oras. Sa aming mag-asawa, mahalaga ang bawat segundo kaya hindi ko alam kung susundin ko ba ang bilin ni Yaya Yoli. Nang bumalik naman kami sa chapel ay nadatna namin si Jenny na sa wakas ay tinitingnan na ang asawa sa ataul. Pangalawang gabi na ni Andrew, kaya tingin ko ay doon palang naglakas ng loob si Jenny na silipin ang asawa sa ataul nito. Lumapit ako sa kanya at hinagod ang likod habang umiiyak. Nandito lang kami, ang sabi ko sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang buhay ko na wala siya. Para ako napilayan sa sitwasyon ko ngayon, Jason. Palagi mo lang tandaan na kung nasaan man si Andrew ngayon, ay binabantayan niya kayong mag-iina. Nandito lang kami mag-asawa para tulungan ka kung sakaling may kailangan ka. Huwag ka lang mahihiyang magsabi sa amin ni Jenny. Sabi ko at tumango siya bilang pagsang-ayon sa mga sinabi ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit may kakaiba akong naramdaman ng mga oras na yon. Para ko niyakap ng malamig na hangin habang katabi si Aya. Hindi ko may paliwanag, Papa Dudut, kung anong klaseng hangin ang dumapo sa bato ko. Para may kung anong humipo sa akin na malamig habang kausap ko si Aya. Napatingin pa ako sa bangkay ni Andrew na ng mga oras na yon ay parang may luha sa mga mata. Marahil ay nasasaktan pa ito sa mga nangyayari. Ayaw pa nitong magpaalam sa asawa dahil alam kong nangako si Andrew kay Jenny na kahit na anong mangyari palagi siyang nasa tabi nito. Gabi na ulit nang mag-decide kaming umuwi. Ayaw pa namin sanang iwan si Aya pero kailangan naming umuwi dahil may trabaho pa kami kinabukasan. Tinanong pa ako ni Jenny kung dadaan pa kami sa isang convenience store para magpagpag. Pero masyado nang late at maaga pa kaming gigising. 12:00 na nga ng madaling araw nang makauwi kaming dalawa. Sigurado ka bang hindi na tayo dadaan sa convenience store? Tanong ni Jenny sa akin habang nasa sasakyan. Hindi na siguro. Masyado nang late eh. Isa pa gusto ko na ring matulog. Sambit ko. Nang makarating kami sa parking lot ng building ng condo unit namin ay inihatid ko muna si Jenny sa entrance. Pinauna ko na siya papasok sa loob dahil antok na siya. Saka naman ako pumunta sa parking space para iparada ang sasakyan. Nang makababa na ako ay bigla akong nakaramdam ng kakaibang hangin habang naglalakad papasok sa entrance. Pakiramdam ko nga ng mga oras na yon ay may nakatingin sa akin. Hindi ko rin mawari ang katahimikan sa lugar. Walang mga gwardiya sa paligid na madalas ay nagpapatrolya sa paligid. Habang papasok na ako ng entrance ng building ay bigla akong nakarinig ng boses. Pabulong yon at tinatawag ang pangalan ko. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang akong natigilan nang marinig yon. Parang napako ang mga paa ko sa kinakatayuan at pinagpawisan ng malamig.
Nagsitayuan din ang mga balahibo ko sa katawan dahil pamilyar ang boses na yon. Jason? Paulit-ulit ang bulong na yon na para bang nasa likurang ko lamang. Namilog ang mga mata ko at nanginig ang panga sa takot na naramdaman. Hindi ko alam kung tatakbo ako o lilingon sa mga narinig ko. Pero sa kalagayan ko ng mga oras na yon, paano ako makakatakbo kung halos manigas na ang mga paa ko? Napapikit na lamang ako at nagdasal sa sitwasyon ko. Pero naglakas pa rin ako ng loob na lingunin kung saan nanggagaling ang boses na yon. Hindi ako maaaring magkamali kay Andrew ang tinig na naririnig ko. Mabilis akong lumingon, pero nang tignan ko ang aking likuran ay laking gulat ko sa mga nakita ko. Walang kahit na sino o anong naroon maliban sa sasakyang nakaparada. Saka lang ako kumalma nang masiguradong walang nasa likuran ko. Dala lang siguro ng pagod kaya kung ano-ano mga napapakinggan ko. Hindi ko na lang pinansin yon at dumiretso na ako sa elevator. Kailangan ko lang sigurong ipahinga ang katawan ko. Mag-isa lang pala ako sa elevator ng mga oras na yon. Hindi ko na nga namalayan nasa 10th floor na pala ako kung nasaan ang unit namin. Pagbukas pa lang ng pinto ng elevator ay muli na naman ako nakaramdam ng kakaibang lamig ng hangin. Parang sa mga nakalipas na oras ay nilalamig ako. Hindi ko alam kung bakit at hindi ko na lang ulit pinansin ang pangyayaring yon dahil tulad nga ng sinabi ko, dala lamang yun ng pagod na nararamdaman ko. At saka fully air condition ang buong building kaya siguro'y ganon kalamig ang paligid ko. Ilang araw matapos mailibing si Andrew ay bumalik na rin ako sa trabaho, Papa Dudut. Ilang araw din akong puyat sa pagbabantay sa burol niya dahil sa pagkakagaling ko sa trabaho ay sa Memorial Chapel kung saan siya nakaburol ako dumidiretso. Hindi naging madali para sa amin ang pagkawala ni Andrew. Labis na paghihinagpis ngayon ang nararamdaman namin ng mga kaibigan at kapamilya niya sa bigla niyang pagkamatay. Pero hindi mapapantayan ng sakit na nararamdaman naming lahat ang nararamdaman ni Aya. Pero nangako ako sa puntod ni Andrew matapos siyang ilibing. Sa huling hantungan na aalagaan ko ang kanyang mag-ina kahit na ano ang mangyari. Pero Papa Dudut, hindi ko akalaing pagkatapos ng libing na yon ng aking kaibigan ay mararanasan ko ang kakaibang pangyayari sa aking buhay. Isang gabi bago kumuwi ay bigla na lamang akong tinawag ng security guard ng company building namin. May gusto raw siyang ipakita sa akin. Umaga pa sana niya yon ipapakita pero nahiya siya. At baka hindi raw ako makapaniwala kapag nakita ko yon. Sir, wag po sana kayong mabibigla sa makikita ninyo. Pero panoorin niyo muna ito, sambit ng gwardiya sa akin. Nasa security room kami ng mga oras na yon kung saan ay nakamonitor ang buong building. Naroon ang mga CCTV footage ng bawat palapag at parte ng gusali. Ipinakita ng gwardiya sa akin ang isang video kung saan ay nasa parking lot ako. Ilang minuto lang ang lumipas ay nakita kong naglakad na ako papasok ng building. 5 minuto ay wala namang kakaibang nangyari. Natural lang ang mga kinikilos ko ng mga oras na yon kaya nagtataka ako kung bakit pinatawag ako ng gwardiya para ipakita ang CCTV footage na yon sa akin. Oh, naglakad lang naman ako ah. Anong kakaiba sa video? Paninita ko pa sa kanya. Sandali lang sir, maghintay lang po kayo. Saad ng gwardiya kaya naghintay ako. O ayan na, naging bala ko sa mga sumunod na mga nangyari. Kasunod ko ang isang lalaki na nakasuot ng Amerikana. Itim na itim ito at hindi maaninag ang mukha niya. Kung para sa iba ay normal ang bagay na yon. Dahil yon din naman ang suot ng mga executive ng company ay hindi para sa aming mga nakakakita ng video dahil ang lalaking nakikita naming dalawa sa video ay nakalutang ang mga paa habang nakasunod sa aking paroroonan. Hindi ko alam kung bakit para kong binuhusan ng napakalamig na tubig ng mga oras na yon. Pero pakiramdam ko ay nanigas ang buong katawan ko. Ganito rin ang naramdaman ko nang narinig kong may bumulong ng pangalan ko. Sir, sigurado po kung hindi pangkaraniwang tao ang sumunod sa inyo, sambit ng gwardiya sa akin.
Hindi ko kayang ipaliwanag sa kanya kung anong klaseng nilalang ang nakikita ng mga mata naming dalawa. Bigla ko naalala ang sinabi sa akin ni Yaya Yoli. Posible nga kayang nasundan ako ng kaluluwa ni Andrew. Pero bakit pa niya ako guguluhin? Pwede ba ako makakuha ng kopya ng CCTV? Tanong ko sa gwardya. Ayaw ko sanang maniwala na si Andrew ang kaluluwang sumunod sa akin, pero base sa forma at height ng lalaking sumusunod sa akin ay hindi ako maaaring magkamali sa mga nakikita ko. Yun din ang suot ni Andrew noong nakaburol siya, kaya kahit ayaw kong maniwala ay maraming sinyalis na ang pumanaw kong kaibigan ang siyang sumusunod sa akin. Inaamin ko, Papa Dudut, na noong ko lang naramdaman ang ganong klase ng takot sa talang buhay ko. Hindi ko rin akalain na ilang linggo pa lang ang nakakaraan matapos ang pagkamatay ni Andrew ay mararanasan ko naman ngayon ang mga bagay na hindi ko pa naranasan. Umuwi akong balisa at hindi na halos mapakali sa mga nakita ko. Kaagad kong hinanap ang asawa ko at ipinakita ang video. Maging siya ay hindi rin makapaniwala sa mga nakita. Andrew and I were best friends since college. At halos magkadikit na nga ang pusod naming dalawa. Wala akong alam na naging atraso ko sa kanya para guluhin niya ang buhay ko. Kaya laking pagtataka ko kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya matahimik. Ipinakita ko rin kay Yaya Yoli ang video na nakuha ko sa security room ng building namin at maging siya ay hindi rin makapaniwala ng mapanood ngayon. Tila ba may gusto raw sabihin si Andrew sa akin kaya niya ako sinusundan. Tinanong ko sa kanya kung ano ang dapat kong gawin para matahimik ang kaluluwa niya. Wala daw siyang ideya kung paano dahil tanging pagsunod lang sa mga alam niyang pamahiin ang ginagawa niya para maiwasan ang mga kamalasan. Ang tangi ko lang daw pwedeng hinga ng tulong ay ang mga taong eksperto sa pagtaboy ng mga masasamang espiritu sa paligid. Wala naman akong kilalang ganoon kaya imposible ako makahanap kaagad. At kung meron man ay paano ko masisigurado na totoong espiritista yon at hindi nagpapanggap lamang. Sa panahon ngayon ay marami ng manloloko at kung ano-ano pang scam ang ginagawa ng mga tao para lamang magkapera. Kinailangan kong maghanap ng espiritista na maaaring makatulong sa akin ng mga oras na yon. Mabuti na lang talaga at may kilala ang mga kaibigan namin sa condominium building. Ang mga taong yun din daw ang tumulong sa kanila para mapaalis ang mga bad omen sa kanilang unit. May tiwala naman ako, Papa Dudut, sa mga kapitbahay ko kaya kahit duda ako ay sinubukan ko na rin. Sinabihan ako ng isa kong kapitbahay na mag-alay muna ng pagkain sa puntod ng kaibigan ko bago ang lahat. Tanda raw yun na kahit saan man siya naroroon ay hindi ko siya nakakalimutan. Ginawa ko naman kaagad ang bagay na yon at kinabukasan ay nagdala ko ng mga prutas at pagkain sa puntod ni Andrew. Ipinagdasal ko na rin ang kaluluwa niya para kung sakaling nandito pa siya sa lupa ay hindi niya ako guluhin pa. Hindi naman ako natatakot kung sakaling magpakita siya sa akin. Nagulat lang talaga ako sa nakita ko ng araw na yon. Hindi ako naging handa sa bigla niyang paglitaw mula sa likuran ko habang papasok ako ng building. Alam ko rin na siya ang tumawag sa akin ng gabing yon nung umuwi kami ng kondo ng asawa ko. Nang makaharap ko ang sinasabi nilang espiritista ay isa lamang ang sinabi nito sa akin. May gusto raw sabihin sa akin si Andrew na ako lang daw dapat ang makaalam. Tinanong ko kung ano yon. Pero ang sabi lang nito sa akin ay sa akin lang daw niya sasabihin ang lahat. Mahanap lang daw siya ng tamang tiyempo para magsabi. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa sinabing yon ng espiritista. Diskumpiyado ako dahil wala akong nakuhang matinong sagot mula sa kanya. Hindi ko na tuloy alam ang gagawin ko ng mga oras na yon. Kaya sa pagkadismay ako ay pinaalis ko na lamang ito, Papa Dudut. Hindi naman tinanggap ng nasabing espiritista ang bayad ko dahil siguro ay na-guilty siya. Hindi daw kasi siya nakatulong sa problema ko kaya hindi na niya tinanggap ang bayad. Magkaganon man ay pinilit ko pa rin siyang tanggapin ng pera kahit kalahati man lang sana. Naawa din naman ako sa kanya kahit papaano. Kung totoo man din ang sinasabi niya, kailan pa ako kakausapin ni Andrew para matapos na ang lahat. Gusto ko na kasi ng tahimik na buhay at para na rin sa kanya kaya ko ito ginagawa para matahimik naman siya at makatawid sa kabilang buhay.
Sapagkat dismay ako ay hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Nang imulat ko ang aking mga mata ay laking pagtataka ko na nasa isang beach resort ako. Nasa kalagitnaan ako ng puting-puti at pinong-pinong buhangin. Rinig ko rin ang mga banayad na hampas ng tubig sa dalampasigan. Bumangon ako mula sa pagkakahiga at nasilayan ko ang asul na kalangitan. Hindi rin nagpahuli ang huni ng iba't ibang klase ng ibon sa paligid. Nang ibaling ko ang aking mga mata, sa kabilang dako ay nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Lalaki na nakasuot ng puting kamiseta at puting pang-ibaba na gawa sa seda. Andrew? Agad akong tumayo at nilapitan ng aking kaibigan. Maliwala sa mukha niya ng mga oras na yon. Para bang napakasaya niya habang nakatingin sa akin. Kumusta? Wika niya. Nakangiti pero sumilay ang lungkot sa mga mata niya. Eto, namimiss ka. Balik ka na. Sambit ko na tila nakalimutan ang trahedyang nangyari. Ang cheesy mo naman pare. Baka ma-inlove ka na sa akin yan. Biro niya. Hindi na bago sa amin ang ganong klase ng biruan. Parang normal na rin sa amin na minsan ay napagkakamalang kaming gay couple. Kung hindi pa malalaman ng mga tao na may mga asawa at anak na kami, ay baka tuluyan na kaming pinagchismisan ng mga kakilala at kaibigan namin. Bakit nga pala tayo nandito? Tanong ko. Kitang-kita ko ang pagbagsak ng luha sa kanyang mga mata. Napawi ang mga ngiting kanina ay nasilayan ko lang. Ikaw na pare ang bahala sa magina ko. And pasabi kay Aya na sorry. Hindi ko natupad ang pangako ko sa kanya. Ang totoo niyan, kaya ako na-aksidente ay kasalanan ko rin dahil sa kapalpakan ko sa opisina. Pinatalsik ako ng boss ko. Sa sobrang sama ng loob ko ay nag-inom ako mag-isa. Nag-drive ng lasing hanggang sa nakita ko na lamang ang sarili kong katawan na wala ng buhay. Wala ko nasabi ng mga oras na yon, Papa Dudut. Hindi ko rin alam kung saan ako huhugot ng lakas ng loob para damayan si Andrew sa nangyari sa kanya. Ang alam ko lang ay kailangan ko siyang yakapin at pakalmahin. Habang kayakap ang kaibigan ay bigla akong nagising. Panaginip lang pala ang lahat. Hindi ko mawari kung yun na nga ba ang gustong sabihin ni Andrew sa akin na kailangan kong malaman. Pero ng mga oras na yon, pakiramdam ko ay nabunutan ako ng tinik sa mga nangyari. Tumama sa mga mata ko ang sinag ng araw mula sa labas ng bahay. Asul na kalangitan din ang bumati sa akin ng umagang yon. Magana ang pakiramdam ko at wala nang gaanong iniisip. Pero may kailangan akong gawin bago ang lahat. Nang araw din na yon ay pinuntahan ko si Aya. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Sinisisi niya ang sarili niya dahil pumayag siya sa kagustuhan ni Andrew na wag na munang magtrabaho. Kung sinaway daw niya ang asawa, baka buhay pa ito at nadamayan niya ng mga oras na yon. Sinabi ko naman kay Aya na hindi niya dapat sisihin ang sarili niya sa mga nangyari. Alam ko rin na kung nasaan man ngayon si Andrew ay hindi niya gugustuhing mangyari ang bagay na yon. Ipinangako ko rin na tutulungan namin siya sa mga gastusin sa bahay habang hindi pa siya nakakahanap ng trabaho. Bilang pagtanaw ng utang na loob ko kay Andrew sa mga nagawa niya sa akin. Yun na lang siguro ang magiging bawi ko sa kanya ngayong wala na siya. Papa Dudut, masakit para sa akin na mawalan ng matalik na kaibigan. Para na rin kasi akong nawala ng kapatid sa pagkawala ni Andrew. Hindi ko alam kung paano ko tatapusin ang liham na ito dahil sa totoo lang ay sariwa pa rin sa alaala ko ang mga nangyari. Nung huli ko kasing napanaginipan si Andrew ay naroon pa rin siya sa beach kung saan ko siya nakita. Nakangiti lang siya at kumakaway na animoy nagpapaalam sa akin. Kung saan man naroon ang kaibigan kong yon, sana'y masaya na siya at payapa sa lugar. Kung saan siya naroon, mananatili siya sa puso't isipan ko hanggang sa muli kaming magkita. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut. Sana ay nag-enjoy kayo sa pakikinig. Ang inyong mga listeners sa inyong YouTube channel. Walang hanggang pasasalamat din po sa pagbabasa ng mga sulat namin sa inyo.
Sana ay marami pa kayong mabasang mga kwento sa amin sa mga susunod na araw. Sa mga nakarelate po sa aking kwento, baka kayo po ay naka-experience na nakausap ninyo ang inyong mga yumaong mahal sa buhay sa pamamagitan ng panaginip. Alam kong hindi ako nag-iisa. Babasahin ko po ang inyong mga komento sa YouTube channel ni Papa Dudut. Siya nga pala, Papa Dudut, nakasubscribe na po ako sa Papa Dudut Family YouTube channel at maging sa Kaistorya bilang suporta sa inyong mga effort na ginagawa para sa amin. Lubos na gumagalang, Jason. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.